Continuation ng first full day namin sa Japan. For our first proper meal, napili nga namin kumain sa Ichiran. Bago pumasok, o-order ka na at magbabayad sa vendo. Tapos ganito naman ang itsura sa loob. May mga partition and good for one lang each partition, so walang table for group. Gets ko na kung bakit grabe yung hype dito. Ang sarap niya guys, ibang-iba ang ramen nila sa mga ramen na meron tayo sa Pilipinas. Their broth is less rich. Although you can customize yung richness ng broth, I opted for what's recommended. Hindi siya yung paghigop mo, sasapain ka ng overwhelming na flavor. Ito, tamang hagod lang. Kaya naman walang umay factor. Simple pero sophisticated ang lasa. Chewy yung noodles, yung chashu comes in decent size, super lambot at super sarap. Ito namang matcha pudding, actually plain milk pudding lang siya. May kasama lang siyang matcha sauce na ibubuhos mo sa kanya. Para siyang firm version ng taho pero may milky na lasa. Kahit dessert siya, hindi siya ganun katamis. After namin kumain, nag-dessert at kape kami sa Veloce. I think sikat na coffee shop to sa area ng Fukuoka kasi madami silang branch and busy palagi ang mga stores nila. Here we had of course coffee, tapos cheesecake which was masarap, soft served ice cream with mango na hindi ko masyado nagustuhan. Tapos red bean bun na masarap din. By the way, during our trip, sineselebrate nila ang Yamakasa Festival and yan ang reason kung bakit maraming lalaking nakabahag kabi-kabila. Sunod namin pinuntahan ang Don Quijote. Ang Don Quijote guys, para sa mga di nakakaalam, isa siyang mini department store and grocery store combined. Sikat to sa mga Pinoy tourists, lahat ng pwede mong maisip bilhin andito. From cosmetics, skincare, snacks, chocolates, even bags, and even mga Japanese condiments. Pagkatapos nga namin sa Don Quijote dahil ang lakas makabudol doon, we decided na iuwi na muna sa hotel yung mga budol namin. Ngiting tagumpay, unang araw shopping agad. Dahil sabi ko, bayad lang ng bayad, wag na mag-convert, ayan, nalambot sila nung nalaman nila magkano total lang na pamili namin. At eto nga ang area ng accommodation namin, sobrang lapit lang nito sa train station. Eto yung building from the outside, and we're on the 5th floor. If you want a room tour, let me know in the comment section. After ng konting pahinga, lumabas na din kami para mag-dinner. Sa underground ng Hakata Station, may section na puro restaurants lang and we decided na dun na lang humanap na makakainan. Then we found this restaurant na ang daming kumakain at may pila sa labas. Nung turn na namin, nag-order lang kami sa vendo by the entrance tapos pumasok na kami. It's a teppanyaki style restaurant that specializes in steak. This restaurant also serves only rice and only soup. We ordered 3 kinds of steak and isang may kasamang pork. Sobrang nag-enjoy ako sa restaurant na to as in ang sarap niya and for me super lambot ng mga meat kaso yung nanay ko nagrereklamo siya kasi hindi kaya ng pustiso niya. Buti pa yung tatay ko nag-polydent. Polydent, baka naman. Sarap nito. Tapos na kami kumain nung naalala ko na ihahalo nga pala yung raw na yolk ng itlog dun sa steak. Bakit ko ba naisip na hard-boiled egg to? Hindi nga pala. But anyway, highly recommended ko to. Ayan itsura niya, screenshot nyo na lang. Sa Hakata Station to, sa west side. Before kami lumabas ng Hakata Station, dumaan kami sa Il Forno del Mignon. Sikat to na specialty bake shop. Croissant lang tinda nila and meron lang silang 3 variants ng croissant. Sweet potato, chocolate, and plain croissant. By the way, ang mga presyo ng croissants dito ay hindi per piece but based on weight. 535. On our way to our hotel, dumaan kami sa Lawson para bumili ng coffee for the next morning. Yung coffee lang sana yung bibilhin pero napabili din ng desserts. At pagka-uwi nga, tinanay ko na agad tong ice cream nila na in fairness, hindi lang mukhang Magnum, lasang Magnum din. Farm. And that concludes our first full day dito sa Japan. Sa susunod na vlog, samahan nyo naman kami as we explore Nagasaki area. Yun lang muna for now. Bye!